Mga minamahal, tayo pong lahat ay nalangin. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Dear Heavenly Father, there's Jesus. We thank you so much for unwinding of our service, from MCJ po solemn song, testimony, giving, most of all, to praise to God, to move our midst. Once again, we come in truth. Tapos pa beloved Pastor Willis Almeida, pagpalain mo ba salita o Diyos? Gana aking wala pong magawa, kung wala ka, mahal na Panginoon. At pagpalain mo at gabayan mo kami sa mga oras na ito. Alisin mo mga hadlang gawa ng kaaway, demons of hindrances, demons of doubts and belief. Cast out of us right now. We bless you one in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. At makabalik na po tayo sa ating mga upuan. Salamat sa ating mahal na Panginoon. At pinapabot po natin ang lahat ng kapurihan, kadakilaan, mga pagpasalamat, pagdakila, pagsamba, pagpupuri, pagluwalhati, pagparangal ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Malakas sa palakpak para sa ating dakilang Diyos. And double honor to our beloved parents in the Lord. And we always cherish the blessed teaching and preaching of our beloved Pastor, Weldis Roda Almeida, and beloved son Pastor Lina C. Almeida. And greetings to our beloved Almeida family, Almeida children, sa lahat ating mga kabatiran, baguhan, datihan, magandang hapon po sa ating lahat. Beloved co-workers, co-preachers, lahat na naabot ating banal na gawain, ating mga beloved livecast viewers, good afternoon to every one of us. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Salamat sa ating dakilang Diyos sa araw na ito, mga minamahal. Nandito naman po tayo, araw ng linggo. Patuloy po tayong nagkakaisa, nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Di man tayo karapat-dapat. So ito po'y ginawa natin dahil nakikita po natin ang mga gawa ng Diyos sa ating mga buhay. So kung tutuusin, di natin masuklian ang kabutihan ng Diyos. Talagang napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Hindi tayo pinabayaan mula nang tayo'y maglingkod. Hallelujah. At hanggang sa mga oras na ito, nanatili po yung kagalingan, kalutasan ng problema at pagbabago ng ating mga buhay. Palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Kaya as a Christian, as a children of God, mga minamahal, mayroon po tayong mana na nakalaan sa bawat isa sa atin. Our heavenly inheritance. So ito po yung ating topic ngayon, ang ating makalangit na mana. So ang ating pong key verse from the book of Romans chapter 8, verse 14 up to 18, kindly. From the book of Romans chapter 8, verse 14 to verse 18. Amen, praise the Lord. For as many as are led by the Spirit of God, they are the Son of God. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God. And if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together. For I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be received in us. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 14 hanggang 18. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos, sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang Espiritu sa pagkaalipin sa ikatatakot, datapwat tinanggap ninyo ang Espiritu ng pagkakupkop, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Ang Espiritu rin ang nagpapatutuo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung ang mga anak ay tagapagmana nga, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon nga makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo'y lumuluhati namang kasama Niya. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito, hindi karapat-dapat maitumbas
sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Amen. Amen. Ang Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. Sapagkat napatunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito, hindi karapat-dapat may tumbas sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. So mga minamahal, pagka pinapatubayan ka ng Diyos, anak ka ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos, yan po ay maramdaman mo eh. Amen. Lahat siguro tayo nakadama ng presensya o Espiritu ng Diyos. Kahit sabihin mo na mayroon kang Spirit of God, pero mga minamahal ay hindi mo nadama, inasabi mo na mayroon kang Espiritu ng Diyos, subalit hindi mo nadama, ibig sabihin, hindi ka anak ng Diyos. Dahil ang mga anak ng Diyos, pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. One of things the devil likes to do is discourage believers. He deceived them into thinking that being a Christian means losing up more than gaining. So ang kaaway po mga minamahal ay madaya po. So sabi, ang pagiging Krisyano daw po ay nangangahulugan ng pagkatalo ay higit sa pakinabang. Ang pagkatalo daw po ay higit sa pakinabang. So madaya ang kaaway. Kaya many times o several times sinabi ng Biblia na huwag po tayong padaya. Dahil ang kaaway ay walang ibang gagawin, dayain, o nakawin yung ating pananampalataya, puksain ang mga mananampalataya dahil nais ng kaaway ng mga anak ng Diyos ay mapunta doon sa impyerno. Ngunit salamat sa ating mahal na Panginoon, tayong lahat, hindi tayo pinabayaan ng Diyos, patuloy tayong pinahawakan ng mahal na Panginoon hanggang sa mga oras na ito. Amen. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Today, I want to encourage true Christian believers in Christ, we ought to rejoice in the Lord. Dapat daw tayong magalak sa Panginoon. Amen. For we are very rich in Christ. Amen? Tayo'y mayaman kay Kristo. Amen? Maraming mga mayayaman sa mundong ito, pero hindi po sila makasunod sa kalooban ng Diyos. Kilalang kilala, mga minamahal, mga mayaman, nagpakayaman, subalit ay walang Espiritu ng Diyos. Ang Biblia ang nagsabi, pag walang Espiritu ng Diyos, hindi po sa Kanya. Mapalad tayo mga minamahal, although ay hindi tayo masyadong mayaman o mahirap man tayo mga minamahal, pero nandito tayo sa buong katotohanan, mayaman tayo kay Kristo, tagapagmana tayo ng buhay na walang hanggan doon sa Kanyang piling. Amen? Sa Bible, mayroong mayaman, ngunit nung namatay, bagsak sa impyerno. Dalawa to mayaman at saka mahirap, nagkasabay po silang namatay. Yung mayaman, nung namatay siya, bagsak sa impyerno. Pero yung mahirap, na si Lazaro, mga minamahal, nandun sa piling ni Amang Abraham. Sino si Amang Abraham? Siya po ang the father of faith. Siya po'y niligtas sa mahal na Panginoon nung siya'y nasa lupa at nang siya po'y kinuha ng mahal na Panginoon, siya po'y, hallelujah, nandun na sa piling ng ating dakilang Diyos. Pag ang Kristiyano mga minamahal, hallelujah,
ay nagpatuloy o patuloy yung kanyang pananampalataya sa Diyos, darating ang panahon, mga minamahal, makikita din niya o makasama si Amang Abraham. Kaya, mapalad tayo na nandito tayo sa buong katotohanan. Today, I want us to look at our inheritance as a children of God. Sabi nga ng Biblia, the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling, and what the riches of the glory of His inheritance in the saints. So, the first one, our inheritance include a new glorified body. Kasama sa ating mana ang isang bagong niluwalhating katawan o katawang walang kasiraan. So, ito po yung mamanahin natin. Amen? We are going to get a birth at the rapture. Ayun pong hinihintay natin, kaya anytime, pwedeng mag-rapture. Kaya, advice sa Biblia, lagi tayong handa. Hindi yung parang nagmamasid ka lang, nagbabantay ka lang, tapos hindi mo sinusunod ang kalooban ng mahal na Panginoon. Hindi mo ginaganap. At parang easy ka lang, easy-gulaki sa paglilingkod. Hindi po yun ang basihan, mga minamahal. Ang basihan para makasama ka sa rapture, kailangan mainit ka sa paglilingkod. Amen. Hindi yung mainit ang ulo. Hindi, mainit sa paglilingkod. Amen. Lahat ng mainit sa paglilingkod, magsabing, praise the Lord. Dami. Kaya mapalad tayo pagdating ng mahal na Panginoon dahil makasama tayo sa rapture. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Ano sinabi ng 1 Corinthians chapter 15, verse 50 up to 53, Kaylee? Amen. From the book of 1 Corinthians chapter 15, verse 50 to verse 53. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither doth corruption inherit incorruption. Behold, I will show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Korinto, Kapitulo 15, versikulo 50 hanggang 53. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakaka, sapagkat tutunog ang pakaka, at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli, na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Huling bersikulo. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Amen. Amen. Ang Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. Ayan mga minamahal, sinabi dito yung mga hindi makapasok o hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, yung mga nasa laman, yung mga naghasik ng laman at dugo, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya kung naghasik ka ng mga bagay na espiritual, ay magmamana ka ng kaharian ng Diyos. Kaya dati-rati yun ang buhay natin, mga minamahal. Lagi natin ginagawa yung mga bagay na hindi dapat sana gawin. Mga bagay na hindi nakalulugod sa paningin ng mahal na Panginoon, yun ang ginagawa natin. Pero salamat sa ating dakilang Diyos kung tayo napadako sa ministeryong ito, sa pangulat na langin ng mga tao, nilangisan ng Diyos,
Tayo pinagpala ng Diyos, mga minamahal. Binago ng Diyos yung ating mga buhay. Pinagaling yung ating mga karamdaman. Nilutas yung ating mga problema. Binago ng Diyos. Tayong lahat, mga minamahal. At natuto tayo gumawa ng mga bagay na kaaya sa paningin ng Diyos. At mayroong pangako sa bawat isa sa atin. Hindi basta-bastang pangako. Pangako, buhay na walang hanggan. Amen. Ay, yung mga may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan. Kasi itong ating katawan, mga minamahal, ay hindi to pwede sa langit eh. Dito lang, pang lupa lang to. Kaya babalik sa lupa. Pagdating ng rapture, papalitan ito ng katawan na hindi nasisira. Glorified body. Amen? Kaya kung gusto mo na mapalitan yung katawan mo ng glorified body, kailangan mong manatili sa paglilingkod na ito. Amen. Huwag tayong pabanjing-banjing sa ating paglilingkod. Bagkos ay tayo po'y maging mainit sa paglilingkod. Dahil hindi natin alam kung kailan babalik ating mahal na Panginoon, anytime babalik ang Diyos, mga minamahal, dapat preparado tayong lahat. Amen. Yung mga nangamatay kay Kristo, sabi dito, ay babangon. Papalitan ng katawan na walang kasiraan. So dito mga minamahal, sa ating nabasa, no? Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pagkakak, sapagkat tutunog ang pagkakak o trumpet, mga minamahal, at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan. Yung mga patay daw po, mga minamahal, mga bubuhay na maguli na walang kasiraan. Yung mga nauna, yung mga patay na hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon, palitan ng walang kasiraan. Hindi sinabi, mga minamahal, niliwanag ni Apostol Pablo, 16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. So yung mayroong Kristo, sila po yung mabubuhay na maguli at papalitan ng katawan na walang kasiraan, pero yung mga namatay na walang Kristo, hindi yun mabubuhay. Manatili yun sa ilalim ng lupa, mga minamahal. Hanggang sa gugunawin na mahal na Panginoon ang mundong ito. Pero bigyan sila ng pagkakataon bago gunawin. Mabuhay din sila, pero haharap sila sa paghuhukom. Tatanungin sila. Kung hindi nila masagot, hulog sa impyerno. Pero yung mga na kay Kristo, yung mga naglilingkod sa tinig ng pakakak o trumpet, mabuhay yon sila. Biglang magkaroon ng buhay, kahit buto na yon, mga minamahal. Biglang mabuhay at bigyan ng katawan na walang kasiraan. We are a stranger here, for our conversation is in heaven. Tagalangit po tayo, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. So, ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesus. Kaya sabi ng 1 John chapter 3 verse 2, tayo ay magiging katulad niya. We shall be like Him. Darating ang panahon. So, hindi na po tayo magkasakit, hindi na tayo mapapagod, hindi na tayo malulungkot. Wala nang mga pagsubok. Amen. Hindi na tayo mapapagod. Maging katulad na tayo ni Kristo, mga minamahal. Mga anghel ng Diyos. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Kaya sa ating panahon na yun ay tiis-tiis lang muna. Amen. Habang naghintay sa ating mahal na Panginoon. Habang naghintay sa mahal na Panginoon, so, kailangan natin gawin din yung mga bagay na nakapagbibigay lugod sa mahal na Panginoon.
Hindi yung nakapagbibigay lugod sa kaaway ng mahal na Panginoon. Gawin natin yung mga bagay na nakapagbibigay lugod sa mahal na Panginoon. Ipagpatuloy natin. Continue to work our salvation with fear and trembling. Kailangan may takot, may panginginig, mga minamahal. Amen. Hindi isigulaki yung paglilingkod natin. Hindi patsamba-tsamba yung kaligtasan. Kailangan ipagtrabaho po natin yung ating kaligtasan. Amen po ba? The next, our inheritance include eternal life support. So kasama sa ating mana, ang suporta sa walang hanggang buhay. And then our inheritance is reserved in heaven. In 1 Peter chapter 1, verse 4 and 5, Kenley. Amen. From the first book of Peter, chapter 1, verse 4 to verse 5. To an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang sulat ni Pedro, Kapitulo 1, versikulo 4 hanggang 5. Sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na naghanda upang ihayag sa huling panahon. Amen. Amen. Ang Diyos ay magpala sa kanyang banal na salita. So, walang kupas. Hindi nasisira. Hindi katulad ng bahay natin dito sa lupa. Pagdating ng panahon, masisira na. Magka-problema ka na naman. Pero doon, hindi masisira yung bahay mo. Everybody shout, praise the Lord. So, palad tayo bilang mga anak ng Diyos. So, I don't know how much an adoption cost sa ngayon. But, I'm sure hindi ito mura, mga minamahal. Pero hindi po tayo adopted. Tayo ay tagapagmana. Anak ng Diyos. Pag anak ka ng Diyos, maging proud ka na anak ka ng Diyos. Lakpakan po natin, mahal na Panginoon. Huwag po natin ikahiya, mga minamahal. Hindi naman tayo nagsasabi na tayo anak ng Diyos. Ang Biblia nagsasabi. Amen? So, our inheritance also include a father and a son relationship. That's worth a lot. Amen? A son of God is rich. Anak ng Diyos, wag mo sabihin mahirap ka, mayaman ka. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Siya po yung nagsabi na anak tayo eh. Anong sinabi ng Juan 1:12? Datapot ang lahat ng sa kanya ay naggitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Amen. So, mayroon tayong pananampalataya eh. Tinanggap natin siya bilang Diyos, hari tagapagligtas. Sabi ng Biblia, sa lahat ng mga tumatanggap o nagsitanggap pagkalooban, bigyan ka ng karapatan na maging anak. Sons and daughters of God. So we are the sons and daughters of God. Kaya, magpasalamat ka. Amen? Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. So, pag anak ka ng Diyos, didinggin ka ng Diyos. Yung prayers mo, didinggin ng Diyos. Dati, lumuluhod tayo from pintuan hanggang altar, pero walang katugunan yung prayers natin. Pagpasok natin ng simbahan, masamang tao tayo. Paglabas, masama pa rin. Ngunit, nung nandito na tayo sa buong katotohanan, lumuluhod tayo, tinutugon tayo ng ating mahal na Panginoon. Anytime, tatawag ka sa Diyos, tutugunin ng Diyos ang iyong mga panalangin. At tulad natin, mahal na kapatid, beloved Sister Grace Banda, kanyang patutuo mga minamahal,
Siya po'y may bukol sa matres. Na siya po'y nag-discharge sa po ng nana. Kaya sabi ng doktor, kailangang operahan sa madaling panahon. So, naka-schedule yung operasyon mga minamahal. Pagdating ng araw ng operasyon, so, nandun na siya. Pero, sabi niya sa doktor, Dok, sandali lang. Mag-CR muna ako. Yung mga minamahal, nung siya nandun sa CR, ang ginawa daw po niya, nanalangin siya, umiyak sa mahal na Panginoon. Tumangis sa mahal na Panginoon, patawarin ba ako sa aking mga kasalanan? Kailangan ko na magimala ka sa aking buhay. Naalala niyang mga pangaral ng mga pastor eh. Pag may pangangailangan ka, huwag kang maghinaya, huwag kang magalinlangan. Tumawag sa Diyos, umiyak siya doon mga minamahal. So, doon na, ready na, for operasyon. Doon na, i-check mo na yung bukol, saan banda mga minamahal. So nagtaka yung doktor. Bakit nawala yung bukol? Alakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Shout, praise the Lord. Nagulat yung doktor, bakit nawala yung bukol sa kanyang mattress? Pinatawag yung mga nag-check ng una. Sabi niyo, mayroong bukol. Wala naman, clear naman eh. Sila kita namin yan, Dok. Dito nga, mayroong ebidensya. Pero mga minamahal, dahil sa prayer, sa pangunat dalangin na ating mahal na pastor, nawala yung bukol. Halos mag-away na yung mga doktor eh. Nagtaka sila bakit wala na yung bukol. Kaya sabi na lang ng ating kapatid, ating kapatiran, Dok, totoo talaga may bukol eh. Pero nanalangin ako na pagalingin ako ng mahal na Panginoon. Nanalangin ako na mawala yung bukol. Tinugon ako ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ganun po tayo bilang mga anak ng Diyos, mga minamahal. Minsan susubukan ka, matagal. Matagal. Pero pag hindi mawala yung pananampalataya mo, talagang makikita mo yun eh. Amen. Talagang kikilo sa mahal na Panginoon. Dahil pangako po niya yan eh. Amen? Diyos ang nangako, buhay ang Diyos sa ating pinaglalingkuran. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng Biblia, ang magtatagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito. Ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Saan mabasa yun? Apokalipsis 21, versikulo 7. Amen. Siya mismo ang nagsabi, pag nagtagumpay ka, magiging anak ka ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Yan ang sabi ng 1 John chapter 5, verse 4 up to 5, kindly. Amen. From the book of 1 John, chapter 5, verse 4 to verse 5. For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Who is he that overcometh the world? But he that believeth that Jesus is the Son of God. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Juan, kapitulo 4, versikulo 5, kapitulo 5, versikulo 4 hanggang 5. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanglibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan. Sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. At sino ang dumadaig sa sanglibutan, kundi yaong nananampalataya si Jesus ay anak ng Diyos. Amen. Malakas sa balakpak para sa timbala Panginoon. Shout, praise the Lord. Ang sino ang dumaig sa libutan, kundi yaong nanampalataya ang Jesus ay anak ng Diyos. Mga minamahal, walang pagkalilangan, nanampalataya tayo, di ba? Nung tayo ay naging bisita dito, sumampalataya tayo dahil may mga karamdaman tayo, dahil nais natin magbago yung ating mga buhay, at sa resulta ng ating pananampalataya, after water baptism, tayo ay pinagaling na ating mahal na Panginoon. Yung iba, mga minamahal, gradual,
pero nung sila'y patuloy na dumalo sa gawain, nagtaka na lang sila, nawala na yung kanilang makaramdaman, nagbabago na yung buhay nila, mga minamahal, pinagpalang lubusan ng ating mahal na Panginoon. When God save us, He give us life that will never end. Amen? It is everlasting life. So, magandang pangako, mga minamahal. Walang tao na mangako na bigyan ka ng habang buhay. Ang Diyos lamang na ating pinaglilingkuran. Kaya, nandito ka na, huwag mo nang talikuran. Tuloy-tuloy ang ating paglilingkod. Amen po ba? Sa tulong ng ating mahal na Panginoon. The third, our inheritance includes a mansion in heaven. Ayun tayong mansion. Imagine. Ganito yung mga itsura natin, mayroon tayong mansion. Lakpakan po natin ang dakilang Diyos. Shout, praise the Lord. John chapter 14, verse 2 up to 3. Kindly. Amen. From the book of John, chapter 14, verse 2 to verse 3. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there he may be also. Amen. Praise the Lord. Aklat ng Juan, Kapitulo 14, versikulo 2 hanggang 3. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinasabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y paroroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Amen. Amen. Ang Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. It is God's promise. It is true. Amen ba ba? Mansion. Di ba? Kinanta ng mga adult choir kanina. I got a mansion just over the hilltop. So, mayroon tayong mansion. Amen. Alakpakan po natin, mahal na Panginoon. Shout, praise the Lord. Nothing so beautiful since the world began can compare with that God has prepared for us. Amen. Tapat gaya ng nasulat ang mga bagay na hindi nakikita ng mata at ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao. Ano ang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsiibig sa Kanya. So, pag inibig natin, mahal na Panginoon, mayroon tayong mamanahin. Kaya, ang pag-ibig na yan, mga minamahal, kailangan patunayan po natin. Ano po yung patunay natin? Tuloy-tuloy yung ating pagsamba, tuloy-tuloy yung ating pagsasagawa ng mga bagay na espiritual, magtapat, magpakabanal, mga minamahal, ano pa man mga iniutos na dapat natin gawin. Kailangan ipakita natin, mga minamahal, hindi lamang sa salita. Ipakita natin na tunay tayo na umibig sa Diyos. Pag ikaw ay umibig sa Diyos, mayroong nakalaan sa iyo, magmamana ka, pangako buhay na walang hanggan. Shout, praise the Lord. Kaya kung nais po nating maging faithful yung ating mga anak, we must first be truly faithfully to God. Amen. We must be truly and faithfully to God. Kasi yung mga anak, tumitingin yan sa mga magulang eh. Pag ikaw, hindi ka mainit sa paglilingkod, so tinitingnan nyo ng mga anak. Pag nakita nila yon, so hindi din sila maging mainit. Kaya kung gusto mo na maging mainit yung mga anak mo sa paglilingkod, maging mainit ka. Pakita mo yung pananampalataya na walang urungan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kung nakita nila yun, sila din po ay patuloy na maglingkod sa ating mahal na Panginoon, at sila din po ay magmamana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kaya tayo po ay magpakita ng magandang example sa kanila. At sila din po ay maging tagapagmana. So, pagkita mo, lagi kang nagpupuri, lagi kang nanalangin. So, pag ginawa mo yun, mga minamahal,
makikita din ang mga gawa ng Diyos. Iligtas ka ng mahal na Panginoon sa lahat ng gawa ng kaaway. Hindi ka pababayaan kahit saan ka magtungo. Amen. Tulad ng patutuo kanina, napakinggan po natin. Isang seaman, mga minamahal. No? Doon siya nilagay sa cabin na marami nang namatay. Hindi nila alam yun kasi bagong pasok siya. Kaya doon mga minamahal, talagang gusto siyang papatayin ng masamang espiritu. Amen? Oh, gusto siyang patayin Sinakal. Pero dahil ang pangako ng Diyos, totoo. Amen? Na hindi ka pabayaan ng mahal na Panginoon. Nakausap ko yung ating mahal na kapatid Sabi niya nung umpisa, nung paghiga niya, nandyan sa paanan niya, nakatayo, walang ulo Walang ulo yun. Doon, naninigas siya, sabi niya. So, tapos biglang tumabi sa kanya. At sinakal siya, mga minamahal. Halos hindi siya makahinga. Everybody shout, "Praise the Lord." Ang mahal na Panginoon naghanap ng paraan. Biglang may tumunog. Amen. Doon siya nakagising. Sabi niya, kinabukasan, nakatingin yung mga kasama niya doon, mga crew doon, o mga seaman, mga minamahal, nakasama niya. Nakatingin sa kanya, bakit buhay pa siya? Bakit kinakatingin sa akin? Sabi niya, buhay ka pa, siyempre naman. Buhay ang Diyos, ay pinaglilikuran. Amen. Kasi sinabi nila na marami na palang namatay doon. Bakit hindi nyo sinabi? Kung sabihin namin, hindi ka papasok dyan. Everybody shout, "Praise the Lord." Oh? So, mga minamahal, kaya mapalad tayo. Nandito tayo sa tunay na paglilingkod. Amen? Experience ko rin yan Nung nandun pa tayo sa Gobyerno Ramos, yung ininintahan natin doon, di ba, haunted house yun So maraming mga bad spirit doon. Kaya after morning prayer, kasi dati mayroong morning prayer, 4 to 6. Pagkatapos ng 4 to 6, babalik alas 8 na yan. Hindi katulad ngayon, 4 hanggang 11 na yan, tuloy-tuloy na, wala nang cutting yan. Noon mga minamahal, nag-cut ng alas 6 ng umaga, so balik sa higaan yung mga workers. Para yung iba, anong gagawin? Bahala na anong gagawin nila. Nung time na yon, mga minamahal, ako po'y humiga na ba doon sa higaan. Ako lang mag-isa sa kwarto. Biglang sinakyan ako ng matandang babae na tumayo yung mga buhok. Matanda, mga minamahal na, grabe, hindi ko ma-picture out yung mukha. Kaya, tumigas ako. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige ako panay, hallelujah, mga minamahal. Parang ayaw man akong bitawan. Pero sumigaw ako, hallelujah, praise the Lord, in Jesus' name. Pag nabanggit ko yung in Jesus' name, ang layo ng tapon, mga minamahal, parang umabot sa clouds. Everybody shout, praise the Lord. Milya-milya yung talsik, mga binamahal. Makapangyarihan ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Shout, praise the Lord. Kaya lagi nating exercise sa ating mga bibig. Mag-hallelujah, praise the Lord, or in Jesus' name. Kasi iniisip ko, bakit hindi ako binitawan nung nag-hallelujah ako? Naisip ko, yung mga angel, marunong para din mag-hallelujah. Di ba, mga fallen angel yan, yung laging banggit nila sa langit, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Nung winalis sila, dinala sila dito sa lupa, o tinapon sila dito sa lupa, so nandun pa rin yung hallelujah nila. Kaya pag mag-hallelujah ka, parang hindi sila matinag. Pero in Jesus' name, milya-milya yung talsik niyan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. No, hindi katulad nung maaksidente ka, mag-hallelujah ka, iligtas ka, kasi may kapangyarihan din yung hallelujah. Pero yung mga bad spirit, na katulad ng mga galing sa langit, hindi mo mapatalsik yan ng hallelujah. Kasi marunong din yan sila mag-hallelujah Mga anghel yan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Pero in Jesus' name, takot yan mga minamahal dahil makapangyarihan ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Amen. At tuloy natin gampanan yung ating mga kanya-kanyang tungkulin. May kapatiran na aking narinig yung kanyang patotoo, siya po'y nanlamig. Bigla siyang nanlamig, mga minamahal. At nanaginip po siya. Habang nakaupo po siya dahil sabi niya, pagod na ako, ayaw ko nang maglingkod. Ayaw ko nang dumalo.
ayaw ko nang magpagamit sa gawain. Yun ang sinabi niya, mga minamahal. Dahil sabi niya, pagod na ako, Panginoon. Hindi ko na kaya. Mga minamahal, biglang nakatulog na naginip siya. Yung pag naginip niya, nandoon siya sa langit, sa loob ng mansyon. Napakaganda, sabi niya, napakaganda dito. Grabe, tinitingnan niya yung, lalo na doon na sa bandang higaan, mga minamahal. So, ang ganda, sabi niya, gusto niya niyang matulog doon. Sabi niya, ang ganda. Hindi pa niya nakikita dito sa lupa. Grabe, napakaganda. Nandiyan yung mga ginto, mga minamahal, gawa ng ginto, gawa ng mutya, o gawa ng mga diamond. So, grabe, sabi niya, ang ganda, kanino kayang bahay to? Kaya hindi siya makatiis dahil gusto na niya, mga minamahal, na humiga doon kasi ganda ng kumot siguro, anong higaan doon, mga minamahal. Bigla siya sumigaw, sabi niya, kanino kayang bahay to? Biglang may sumagot. Ang lamig ng tinig, mga minamahal. Sabi ng tinig, anak, hindi mo ba alam na yung bahay na yun, yung bahay na yan, ikaw ang may-ari niyan. Sa iyo ang bahay na yan. Kaya huwag kang mapagod, magpatuloy ka, magpakainit ka sa paglilingkod. Ibigyan siya nag-iising, mga minamahal. Pag-gising niya, grabe yung mga luha sa kanyang mga mata. Siya po umiyak, mga minamahal, humingi ng tawad sa mahal Panginoon. Patawarin mo ako po yung magpatuloy. Alam ko na kung ano yung kahinatnan. Alam ko na kung anong resulta sa aking paggawa ng mga bagay na ito. Alam ko na mayroon pala akong mansion diyan sa langit. Ayan, doon mga minamahal, nagpakainit siya, nagdilingkod sa ating mahal Panginoon hanggang sa mga oras na ito. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Sa mga oras na ito, mga minamahal, awitan po natin ating mahal Panginoon. Praise God, hallelujah. Napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Praise God. Sino tayo na para paghandaan ng mahal Panginoon ng mga bagay na yan? Hindi tayo karapat-dapat, mga minamahal, praise God, pero ginawa tayong tagapagmana ng ating mahal na Panginoon. Malakas sa palakpak para sa tindakilang Diyos. Habang tayo umawit, isentro po natin ating puso't isipan sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. I heard my friends describe the holy city. Sway of gold, mansions everywhere, where the fathers never fade, and lost their beauty. Precious to behold beyond compare. They tell me that the beat of there's no sorrow. Out of pain and suffering, with pardon shine. If you ask me what I really want in heaven, there's only just one thing I want to do. The only thing I want is to be with Jesus. Sense my sin. What a praise God be. I wanna feel the loving God. Just hold me by His side, and to be with Him throughout eternity. Just to be with Him, serving up the way. There'll be a great reunion with the family and lost friends. Some of never knew. And if you ask me what I really want in heaven, there's only just one thing I want to do. The only thing I want is to be with Jesus, just to see
be redeemed throughout eternity. Yes, to be redeemed is heaven and sabi nila, ay ganda raw ng langit. Mga mansyon ay naroon, ang salan ay ginto. Nabulang na doon ang inuupas. Kagandahan ito'y walang bukas. Sabi nila, wala nang pahirapan. Pagduso sa tinapis ay napaparan. Kaya ngayon ako'y dumalangin sa Panginoon, ito'y aking hiling. Ang magkapiling ka, Jesus, sapat na sa akin. At sasabihin mo na naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay na thank you so much, Mama. Hallelujah. 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 Kailan pa man ang makapiling ka, Jesus, ay sapat na sa akin. At sasabihin mo na naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Hallelujah. Makapiling ka rin siya kailan pa man. Ang makapiling ka, Jesus, ay sapat na sa akin. At sasabihin mo na naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Makapiling natin siya kailan pa man. Sa piling niya ay buhay na walang hanggan. Jesus ay sapat na sa akin. Sasabihin mo na naging tapat ka sa akin. Hallelujah, hallelujah. Pasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Makapiling namin siya at sa piling niya may buhay na walang hanggan. Praise the Lord, praise the Lord. Lakpak para sa ating balang Panginoon. Shout, praise the Lord. Shout, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, get the word, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya mga minamahal, sino tayo na nilaanan ng mahal ang Panginoon ng buhay na walang hanggan. Mayroong mansyon na nakalaan sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Kaya lagi tayong pinaalalahanan ng banal na kasulatan na huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Mayroong nakalaan sa atin, mga minamahal. Pasalamat tayo pinili ng ating dakilang Diyos. Nadami ng tao sa digdig na ito, mga minamahal, isa tayo na pinili ng ating mahal na Panginoon. Kaya wala tayong may ganti sa ating dakilang Diyos. Patuloy natin luwalhatihin ang kanyang banal na pangalan. Kaya sa mga oras ito, tayo pong lahat ay manalangin. Praise God. Hallelujah. Tao sa pusong panalangin. Dakilang Diyos sa mga banal sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Maraming salamat na Diyos sa dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin.
Salamat kami pa'y kinahabagan mo, mahal na Panginoon, sa dami ng tao sa daigdig na ito. Salamat, O Diyos, pinagaling mo aming karamdaman. Nutas mo ang problema, binago ang mga buhay, binigyan mo kami ng kapayapaan, magbabago ng buhay, kabanalan. Salamat, mahal na Panginoon, O Diyos. Habang kami nabubuhay, mahal na Panginoon, O Diyos, rito kami patuloy na dumadalangin sa iyo na may kahabagan mo kami. Patawarin mo kami, O Diyos, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga nagawa, mga pagkakamali, mahal na Panginoon. Patuloy mo kami palakasin, gabayan, O Diyos, sa pagsasagawa namin mga kanya-kanyang tungkulin hanggang sa iyong pagbabalik. Manatnan mo kami na aming ginagampanan, mahal na Panginoon, ng mga bagay na nakahatang sa bawat iya sa amin. Pagpalain mo kami sa lahat ng bagay, material, physical, lalo tigit sa spiritual blessing. This we pray in Jesus' name. Amen. May problema, itaas mo natin dalawang kamay, may mga karamdaman, ating palayasin yan, walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Tapos, very beloved Pastor Weldis Almeida, kami po yung nagkakaisa sa magitan banal na pangalan ni Jesus, amin sinasaway, lahat ng uri ng karamdaman, katulad ng cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, gweter, anemic, high blood, abos, ipon, trangkaso, virus, cast out from us, cast out, the child of God will bless you one, in Jesus' name, amen and amen. Praise God, salamat sa ating dakilang Diyos. At bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon, tumalon tayo 3 times, parang bata, walang pride. Sige po. Hallelujah! 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 Praise the Lord. Shout, praise the Lord! I love you, there is Jesus! Sige, salamat sa ating mahal na Panginoon. At kung wala pa tayong mga newcomers or visitors, tayo po'y dadako sa ating mga announcement. Patuloy po tayong dumalo, huwag po tayong mag-absent. At bago pala tayo magpatuloy mga minamahal, magkuha muna tayo ng special love offering para po sa karagdagang improvement sa ating church. Praise God, at ipanalangin ating beloved Brother Ricardo. Arong, praise the Lord. Pagpalang may Diyos ng kaparihan sa lahat. Diyos ng may likha ng langit at lupa. Sa mga parandalan, Pastor Benjer, Estrada Almeida, pinakamamalapanis. Patuloy mo pagpalain ng mga kapatid, sumusuporta sa iyong banal basahan sa pamagitan ka ng special love offering. Pagpalain mo kanang negosyo, taniman, hayupan, at atong lahat, kanilang tinatangkilik, pagpalain mo sila. At ang aming mga kapatid gusto magbigay sa kawalan, pagpalain mo rin. Bigyan mo rin ng pagkakita ng pagsasunod, magkaroon sila ng pagkaloob sa iyong banal na gawain. Pagpalain mo kami mula physical, financial, ligit sa spiritual na mga pagpapala. At hinihiling po namin, buksan mo ang durungawan sa langit at ibuhos mo ang iyong mga pagpapala na halos wala ng silid na sapat na kalalagyan. Ito po ay siksik, liglig at umaapaw. Sa dalangin sa pangalan ni Kristo na aming Panginoon. Praise the Lord, bless you. At ang minamahal, ating mga schedule of services, Wednesday, 48 p.m. By the service, 10 to 3 a.m. Sunday service, 10 to 3 p.m. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa natapos, tagumpay na gawain. And then, mga minamahal, sa mga kapatiran na nais po dumalaw sa ating mahal na kapatid na binawian na po ng buhay natin mahal na Panginoon, Beloved Sister Rebecca Del Rosario. So, doon po sa may Kabaluay. Praise God. So, pwede po kayo magpunta doon. So, mayroon po pala tayong bisita. So, atin po manang patanggapin. Praise God. So, itaas ang dalawang kamay bilang pag-surrender sa mahal na Panginoon. Itaas ang dalawang kamay, surrender sa mahal na Panginoong Isus. And then ipikit ang mga mata, taos pusong panalangin. Sabihin mo, dakilang Diyos, Amang Banal, sa pangalan ni Isus, narito ako, isang taong makasalanan. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Isus, tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas sa aking buhay. Gawin mo akong tunay na Krisyano sa isip, sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Mahal na Panginoong Isus, iniibig kita, paglilingkuran kita mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik.
isulat making pangalan sa aklat ng buhay. Ang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Pag-pray po natin mga minamahal, dakilang Diyos sa mga banal sa pangalan ni Jesus. Na ito po mga tumatanggap, patawarin mo sila, isulat mo ang pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo silang tunay na Krisyano sa isip, sa puso, sa gawa at sa katotohanan. In Jesus' name we pray. Amen. So God bless po sa inyo at pwede na mo kabalik sa upuan. After closing prayer, mayroong water baptism. Kaya bago kayo umuwi, magpabautismo kayo para maging pagkalain po kayo. Magkaroon ng kapayapaan ng iyong buhay. Kagalakan. Gagaling ang makaramdaman, magbabago ang buhay. Ulitin ko mga minamahal, sino yung gusto mag-vigil o makiramay sa ating mga labuan, sa ating beloved Sister Rebecca del Rosario. Doon po sa may Kabaluay po yung kanilang bahay. So, kinuha na po siya ng mahal na Panginoon noong Monday. So, siya po'y ilibing ngayong darating na Huwebes. So, ngayon, after gawain, mayroon tayong service doon. Yung mga makiramay, pwede na kayo magpunta doon after closing prayer. Pwede kayo makiramay doon. So, pwede din kayo maghintay sa amin kasi wala pa tayong mga sasakyan dahil kasi gamitin pa yan, maghatid sa mga kabatiran. Siguro pag mayroon ng service na bakante, kami din ay pupunta na rin doon para makaservice tayo ng maaga. Praise God. Hallelujah. Sa mga gusto makiramay, so punta po kayo sa may Kabaluay. No? So hindi ko kabisado yung insaktong address talaga. No? Pero kilala po yan sila doon. Magtanong lang kayo, Del Rosario. Praise God. And then, sumama ka sa mga kapatiran na nakaalam, magtanong-tanong. Yung iba mga minamahal, pwede rin sumama sa amin kung mayroon pang bakante yung sasakyan. Kasi ilan lang naman mga pupunta doon, ng mga workers. Purihin natin dakilang Diyos. After closing prayer, mayroon tayong liyan sa dunay, mayroong counseling at sa mga kapatiran na nais magpa-counsel. And then, sa magpalihan, lapit po sa harapan. Sa mga mag-ayuno, open natin pastoral house, ready sa pataas. Minamahal ang tinatanggap. And then mayroon practice yung ating mga chorals after gawain. Paiwan po. At yun lang po ating mga announcement. Praise God. Tayo po'y sama-samang tumayo, mga kapatid, at tayo po'y dadako sa ating closing prayer. Ating beloved Brother John Harold Francisco, siya pong mag-lead sa ating closing prayer. Panginoong Isus, maraming salamat pala Panginoon sa iyong tagumpay na ibinigay sa banal na gawain sa araw na ito, mahal na Panginoon. Amin pong dalangin, mahal na Panginoon, maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa pagsimula sa MC, sa Joyful Psalm, Solemn Psalm ng mga awiting, mahal na Panginoon, na ikaw'y kumilos ng maina, mahal na Panginoon. Maraming salamat din, mahal na Panginoon, sa aming mga pinagpalang patutuo namin mga kapatiran, mahal na Panginoon, sila iyong binago, iniligtas, mahal na Panginoon, pinagpala, mahal na Panginoon. Maraming salamat din po, mahal na Panginoon, hallelujah, sa pag-aawitan ng iba't ibang level ng mga choir, mahal na Panginoon, na kung saan ikaw'y kumilos ng maina, mahal na Panginoon. Amin rin po pinapasalamatan, mahal na Panginoon, ang mga matapat na mga kapatiran na nagbibigay ng kanilang ikaputhandog, mahal na Panginoon. Higit sa lahat, mahal na Panginoon, maraming salamat, mahal na Panginoon, sa iyong banal na salita na aming napakinggan, mahal na Panginoon, naging pagkain naming kaluluwa, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, hallelujah, mahal na Panginoon, dalangin po namin. Ibalik niyo po kami, mahal na Panginoon, sa susunod na gawain, mahal na Panginoon. At sa pangunang dalangin na aming ginaganapin na mahal na Pastor Wildestrad Almeda, ang iyong propeta, mahal na Panginoon, sinasaway namin lahat ng gawa ng kaaway, kasaut, hallelujah, mga aksidente, hallelujah, kasaut. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. God bless ating mga kapatid. At pwede po tayo nilamanuhay. We love you so much. But our dear Jesus, love us more. Amen. And God bless. Ingat sa pag-uwi.